Our last topic for prelim is about the slope of tangent line and the derivative. So, actually, the formula of the slope of a tangent line in a curve and the derivative is the same. So, now, let's look first the concept of getting the slope of a tangent line. So, when you say tangent line, let's say you have this curve and tinamaan niya class yung line siya, of course. Tinamaan niya yung curve at exactly 1 point. Okay, yun yung definition ng tangent line. So, nag-pass siya sa curve at 1 specific point lamang. So, now, ang tangent line at secant line ay somehow related. Ang secant line naman ay ito. If it passes naman through the curve at exactly 2 point. So, actually, if you adjust the secant, kunyari, itong line na to, dito pinatama, papunta doon hanggang dito, then, magiging tangent line na siya. So, bakit importante yan? Later makikita natin. So, ngayon, we already know what is tangent line. Now, let's look at the concept of slope. Okay, pag sinabing slope class, represented yan usually by M, that's actually the rise over the run. Anong ibig sabihin nun? Kasi when you say slope, may nagkaroon ng pagbabago. Okay? May naging pagbabago. So, for example, ito yung ating Cartesian plane. Then, from this point going to this point, yan yung magko-connect dyan. Yan yung tinatawag natin na line, diba? So, ngayon, kung mapapansin mo, from point 1 going to point 2, kumanan siya. Mula dito hanggang dito sa portion na to. So, yun yung pagbabago natin horizontally. So, kumanan siya. Ngayon, mula dito, going up, okay, tumangat siya kasi nasa may taas na portion na siya. Yung portion na yan, yung tinatawag natin na pagbabago sa Y. Okay? So, by definition, if you're going to recall, ang slope natin ay may formula ng delta x all over delta y all over delta x. Okay? So, the number of rise over the number of run. That's the slope. So, ngayon, ang maganda dito, when you have a simple line only, ang slope niya ay constant. Ano ibig sabihin? Kunyari, in-adjust mo to dito. So, nagkaroon ulit ng pagbabago mula dito hanggang dito, 0.3. Yung slope niya, yung number ng pag-angat niya over sa pagkanan niya ay same all throughout. Kahit gaano pa kahaba yung line mo. Yun yung characteristic ng line. Ang slope niya ay constant. Ngayon, ang may problema tayo is pag ang pinag-uusapan na natin is a curve. Kasi ang curve, kunyari, ito siya. Ito yung curve natin, no? So, yung slope niya at this point, nagkaroon ng pagbabago mula dito, pumunta dito. So, kumanan at saka tumaas. Pero, paano kung mula dito, going at this point? So, siya ay kumanan pa rin, pero, 'di ba, bumaba na siya. Kanan, pababa yan. So, ito kanina, kanan, pataas tayo. So, hindi na natin masasabi na ang slope ay same, kundi ang slope ay nagbabari na. M or the slope vary. Okay? So, meaning to say, not constant ang slope natin. So, ngayon, how can we determine the slope of a curve? So, ang gawin natin ay, by definition, ito yung formula ng, ng slope of a line. E di ang gawin natin, lagyan natin ito ngayon ng tangent line. Para yung point of intersection, okay, yung slope ng line at slope ng curve at a point of intersection ay parehas. Point of intersection. Okay, doon sa part na yan. So, if you want to get yung pinaka slope nitong part na to, gumawa ka din ng another tangent line dito. Now, for us to determine pala the slope of a curve, meaning to say, we need to get the slope of the tangent line. Kaso, ang problema nga, we're talking about tangent line. So, 1 point lang ang available natin. So, mapapansin nyo dito, kung isusum in natin, diba? Kung meron tayong line,
Ito yung point going to this. So, itong point na to, sabihin natin x1, tsaka y1 yan. So, yung x1, ito yan, yung layo sa origin, tsaka yung taas niya sa origin. So, dito sa part na to, iba na yan. x2, y2 naman to. Okay? So, kung titingnan natin, pag kinompute natin yung slope ng line dito, that's actually, diba, change in y over change in x. So, ang y natin, pag nagbago, edi final minus initial. Okay? Ang computation natin. So, itong delta x naman, so, i-retain na lang natin. Why? Kasi we're going to use the formula that y is a function of x. So, lahat sila in terms of x. So, huwag na natin munang ihiwalay si change of x. Okay? So, ngayon, kung titingnan natin, dito sa point na to, so, kung ito yung definition ng y, pwede ko palang sabihin that y1 is equal to the function of x sub 1. So, computin mo yung function with respect to the value of x sub 1, may y1 ka na. While yung y2 mo naman is ganun din. That's a function of x sub 2. Okay? Yun nga lang, we're limiting the number of variables we're using. Kaganito, may x1, may x2. So, let's express the variable of x sub 2 in terms of x sub 1. So, paano yun, ma'am? So, kung mapapansin natin, kung mula dito sa part na to, that's x sub 1, diba? Ito yung x sub 1. At mula dito hanggang dito sa point na to, we call it pagbabago, diba? Yan yung pagkanan niya eh. So, ibig sabihin, ang x2 pala ay mula dito hanggang dito, ay di i-add lang natin si x1 at si delta x. Okay? So, ngayon, pwede na nating tawagin si y2 na f of yung x2 natin ay x sub 1 plus delta x. Okay? So, yan na yan. Ngayon, kung mapapansin natin, pag kinuha natin yung slope this time, pag sinubstitute natin, so dito na lang. So, ang y2, ito siya, f of x sub 1 plus delta x minus, ang y sub 1 natin is f of x sub 1 all over change in x. Diba? Ito yung ating sinusunod. Okay? So, yan na yan. Kaso, this slope is only applicable for a line with 2 points. Diba? Yung 2 points natin, yun yung pinaka-y2 natin. Ngayon, how about the tangent line? Kasi diba, ang hinahanap natin, ano yung slope nung tangent line at that point, and at that point, yung slope ng curve at slope ng tangent line ay parehas. Okay? That's why, ang mangyayari dito, paano natin gagawin yon? So, itong part na to, let's apply it. For example, imbes na line lang, nilagay natin yan sa second line. Okay? Ginawa nating second line yan. Okay? Ito siya. So, it passes through the curve at exactly 2 point. Ngayon, kung titingnan natin, again, sabi ko sa inyo kanina, kung hahatakin natin yung ating line, di ba kanina nandito siya. So, iisod natin ng konti. Mas maliit na yung distansya. Tapos, ang gawin natin, iisod pa natin. Okay, as in, ito na lang siya. And hanggang sa mapunta siya sa tangent line. So, ito na yung pinaka-tangent line natin. So, ngayon, at least meron ka ng, diba, may slope ka na dyan sa point na yan. Pero, ano ba yung nangyayari? Ang mapapansin nyo, kung kanina itong delta x na yan ay malaki, ngayon, itong part na to, lumiit yung delta x natin. As the line parang moves to the right, mapapansin natin yung delta x paliit ng paliit. At pagdating dito, yung delta x natin is almost equal to, actually, that's equal to 0. Why? Kasi ang delta x is pag final minus initial. Eh, ang final at initial mo ay same na. Diba? Therefore, pwede mong sabihin x1 to minus x1 kasi same sila eh. So, 0 ang change in x. Now, how can you express that part in terms of the equation? So, pwede nating sabihin na ito
na slope ng second line kanina ay i-move natin, paliitin natin ang paliitin yung pagbabago sa x, then pwede nating ma-determine yung slope as the limit. Okay? The limit, ibig sabihin, ano yung value of the m as your delta x approaches to 0. Okay? Limit nitong formula natin. So, let's take the limit of f of x sub 1 plus delta x minus f of x sub 1 all over delta x. So, pag kinuha mo yung limit niyan, as assuming na yung delta x mo ay papunta sa 0, so, you're talking about the slope of the tangent line, which is, yun yung slope ng curve at that point. So, by definition, ito yung ating magiging general formula ng slope of tangent line. So, para hindi naman masyadong masakit sa mata, nakakalito yung mga x-x no? So, let's let natin yung delta x, yung pagbabago sa x na gawin nating h. Okay, may makikita kayong mga ganyang formula kasi nga, para hindi nakakalito yung x1 tsaka yung delta x. So, that will be limit of the h, limit as h approaches to 0 ni f of x sub 1 plus h na ito minus f of x sub 1 all over this is h. Okay? So, para lang at least hindi malito during the process. So, ito po yung ating formula ng slope of tangent line. So, I don't need you to derive it. Pinakita ko lang sa inyo saan ba nanggaling yung formula na ito. The only thing that you need to memorize is this, that the slope of a tangent line in a curve is limit of f of x sub 1 plus h minus f of x sub 1 all over h as h approaches to 0. Okay? So, the next video, I'll be giving you an example on how to use this formula.